Nanginginig ang mga kamay ni Araceli habang hawak ang papel. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay isang hatol. Isang sentensya na nagsasabing ang buhay ng kapatid niyang si Manny ay may presyo. At ang presyong iyon ay isang halaga na kahit sa pinakamatayog niyang pangarap ay hindi niya kayang abutin. 6 na numero. Isang halaga na kayang bumili ng magandang sasakyan o ng isang maliit na bahay. Para sa kanila, ito ang halaga ng bawat pagtibok ng puso ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa maliit nilang apartment sa gilid ng Maynila, tila huminto ang mundo. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang sigawan ng mga batang naglalaro, lahat ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng sarili niyang puso at ang mga numerong nakasulat sa hospital bill ang naririnig at nakikita niya. Paano? Saan sila kukuha ng ganitong kalaking pera? At sa gitna ng kanyang pagkalunod sa kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Isang pamilyar na tunog na ngayon ay parang isang panggugulo. Gusto niya itong baliwalain, ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, Manila Prime Drivers Agency, bigla siyang napilitang sagutin. Hello, halos pabulong niyang sagot. Miss Araceli Santos, sabi ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Good news. You got the job. The SAC client chose you. Napakurap si Ara. Trabaho. Sa dami ng iniisip niya, halos nakalimutan na niya ang aplikasyon niya para sa isang high-profile driving job. Isang trabahong alam niyang imposibleng makuha. Pipo. You heard me right. Ang sweldo, triple ng standard rate natin. You will be the personal driver for Liam Rodriguez. Liam Rodriguez. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang pinakasikat na aktor ng henerasyon. Ang mukha na nasa bawat billboard sa EDSA. Ang bituin na parang imposibleng abutin. At siya, si Araceli Santos, ang magiging driver nito. Miss Santos, are you still there? Oo po. Pasensya na po. Magkano po ulit, kailangan niyang marinig ulit. Kailangan niyang siguraduhin na hindi siya nananaginip. Sinabi ng babae ang halaga. Isang numero na katumbas ng halos kalahati ng nakasulat sa bill ng ospital. Kung magtatrabaho siya ng ilang buwan, kung magtitipid siya sa lahat ng bagay baka may pag-asa. Biglang nagkaroon ng hangin ang naninikip niyang dibdib. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak dahil sa takot ay napalitan ng mga luhang dala ng biglaang pag-asa. Tinatanggap ko po, sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Kailan po ako magsisimula? Kinabukasan, suot ang malinis at plansadong uniforme, isang simpleng puting polo shirt at itim na slacks, naghintay si Ara sa lobby ng isa sa pinakamamahaling kondominium sa buong Maynila. Amoy pa lang ng lobby, alam mo nang iba ang mundo dito. Tahimik, malamig at kumikinang ang sahig na marmol. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Para kay Manny, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kahit anong mangyari para kay Manny. Eksaktong 8:00, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na hoodie, sunglasses, at abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito lumingon sa paligid. Ang presensya pa lang nito ay sumisigaw ng kayabangan. Si Liam Rodriguez. Lumapit si Ara. Good morning, sir. I'm Araceli Santos, your new driver. Hindi siya tiningnan ni Liam. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad palabas ng lobby, habang nakadikit pa rin ang cellphone sa tainga. Sumunod na lang si Ara, pakiramdam niya ay isa siyang anino. Pinagbuksan niya ito ng pinto ng mamahaling itim na dhi. Pumasok ito sa likod ng walang pasabi, na parang hindi siya nag-i-exist. Nang makapasok na si Ara sa driver's seat, narinig niya ang malamig na boses nito mula sa likod. Sa ABS-CBN. At pakibilisan, late na ako. Iyon lang. Walang salamat, walang pakiusap. Isang utos. Huminga ng malalim si Ara at pinaandar ang sasakyan. Tiis lang, Ara. Profesional ka. Ilang minuto pa lang silang nasa daan, nagsimula na ang mga reklamo. Ano bang amoy yan? Tanong ni Liam, halatang nairita. Pakipatay nga yung air freshener mo. Nahihilo ako.
Walang imik na inabot ni Ara ang maliit na air freshener na nakasabit sa salamin at itinago ito sa glove compartment. Ang totoo, wala namang matapang na amoy iyon. Amoy sampagita lang, paborito ng nanay niya. Pagdating nila sa EDSA, nagsalita ulit ito. Can you drive faster? Then why God, parang pagong ang takbo mo. Sir, traffic po, mahinahon niyang sagot habang ang mga kamay niya ay humihigpit na sa manibela. Don't care. Find a way. That's what I'm paying you for. Doon nagsimulang uminit ang ulo ni Ara. Anong akala nito sa kanya, isang magician? Pero pinigilan niya ang sarili. Para kay Manny. Para sa operasyon. Ngunit ang huling sinabi nito ang tuluyang sumira sa kanyang pasensya. Habang lumilipat siya ng lane, isang motor ang biglang sumingit. Mabilis siyang nakapagpreno. Ano ba, sigaw ni Liam mula sa likod. Muntik na tayo doon. Kaya ko bang pagtiwalaan ang buhay ko sa isang driver na parang sa kalye lang natutong magmaneho? Sa isang iglap, nawala si Manny sa isip niya. Nawala ang hospital bill, ang naramdaman na lang niya ay ang init na umakyat sa kanyang mukha. Isang insulto hindi lang sa trabaho niya, kundi sa pagkatao niya. Bigla niyang inapakan ang preno. Ang biglaang paghinto ng SU ay nag-iwan ng umalingaw na tunog ng gulong sa kalsada. Napasubsob si Liam sa kanyang upuan. Bago pa man ito makapagsalita, lumingon si Ara, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang tinatago sa ilalim ng kalmadong ekspresyon. Sir, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Malinaw po sa kontrata ko. Ako po ang driver ninyo. Hindi po ako alipin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Nakita ni Ara ang pagkagulat sa mga mata ni Liam sa unang pagkakataon. Bahagya itong nakaawang ang bibig na tigilan. Sa loob ng ilang segundo, hindi ito ang aroganteng bituin. Isa lang itong lalaking na sorpresa dahil sa wakas, may isang taong hindi natakot sa kanya. Bago pa man may makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Ara. Sa screen, nakasulat ang pangalan, Ma'am Katrina Reyes. Ang manager ni Liam. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello, Ma'am? Ara, iha, sabi ng boses ni Katrina na tunog matamis ngunit may kakaibang lamig. I just want to inform you. Bukas ng umaga, may out-of-town trip kayo ni Liam. Maaga kayong umalis? Sa isang private resort sa Sierra Madre. Sige po, Ma'am. Good. Mag-iingat kayo sa biyahe, dagdag ni Katrina. Lalo na sa mga bundok. Mahirap na. Pagkababa ng telepono, isang kaba ang biglang gumapang sa puso ni Ara. Ang huling sinabi ni Katrina ay parang isang simpleng paalala. Pero sa tenga niya, tunog iyon na parang isang babala. Nananatiling makapal ang katahimikan sa loob ng ATH habang binabagtas nila ang kahabaan ng legs. Mula sa kanyang kinaupuan sa likod, pasimpleng pinagmamasdan ni Liam Rodriguez ang babaeng nasa driver's seat. Araceli Santos. Kahit ang pangalan ay parang ordinaryo. Simple. Pero ang tapang na ipinakita nito kahapon ay hindi ordinaryo. Ako po ang driver ninyo. Hindi po ako alipin. Umalingaw na naman ang mga salitang iyon sa isip ni Liam. Sa buong karera niya, ngayon lang may gumawa niyon sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay laging nakayuko, laging sumasang-ayon, laging takot na magkamali sa harap niya. Pero ang babaeng ito, tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata na parang kapantay lang niya. Nakakainis. Nakakainsulto. At, sa isang sulok ng kanyang isip na ayaw niyang aminin, nakakabilib. Para ibalik ang kontrol, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpanggap na abala. Sinadya niyang lakasan ang boses niya habang kausap ang kanyang agent sa Hollywood. Yes, David, understand. No, of course, no scandals. This role is make or break for me, I know that. Bawat salita ay may diin, isang paalala hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nakikinig sa harap. Isang paalala kung sino siya at kung ano ang estado niya sa buhay. Isang paalala na ang mundo niya ay malayong malayo sa mundo ng isang simpleng driver. Nang matapos ang tawag, isang buntong hininga ng frustration ang pinakawalan niya. Ang pressure mula sa Hollywood ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng pagbabalingan.
Hindi ba tayo pwedeng dumaan sa specs? Bakit dito sa luma tayo dumaan? Iritado niyang tanong, kahit alam niyang ito ang ruta na ibinigay ni Katrina. Hindi lumingon ang babae. Ito po ang utos ni Ma'am Katrina, sir. Mas scenic daw po rito. Scenic? Hindi ako turista. May hinahabol akong schedule, mariin niyang sabi. Hindi na sumagot si Ara. Sa halip, binuksan nito ang radyo ng sasakyan. Isang mahinang tunog ng isang lumang kundiman ang pumuno sa katahimikan. Isang pamilyar na himig. Biglang natigilan si Liam. Ang musikang iyon. Iyon ang kantang laging pinapatugtog ng kanyang yumaong lola sa kanilang maliit na radyo sa probinsya. Naalala niya ang amoy ng nilulutong sinaing, ang sahig na kawayan, ang pakiramdam ng pagiging isang batang walang-wala na nangangarap lang makatakas sa kahirapan. Isang alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot, isang parte ng kanyang pagkatao na itinatago niya sa likod ng kinang ng kasikatan. Bigla siyang natahimik. Nawala ang kanyang inis. Napalitan ito ng isang kakaibang lungkot. Napatingin siya sa babae sa harap. Nakatuon lang ang mga mata nito sa daan, pero sa paraan ng pagtango nito sa saliw ng musika, alam niyang may ibig sabihin din ang kantang iyon para dito. Sa isang saglit, hindi sila ang sikat na aktor at ang driver. Sila ay dalawang taong nakikinig sa iisang malungkot na kanta. Nagsimula nang pumasok ang sasakyan sa paanan ng Sierra Madre. Napalitan ng nagtataasang puno ang mga gusali at bahay. Naging paliko-liko ang kalsada, makitid at nababalutan ng anino ng gubat. Nawala na sa isip ni Liam ang Hollywood. Nawala na ang inis niya. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ng ulo ni Ara, ang paraan ng paghawak nito sa manibela, kalmado, kontrolado. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang pagnanais na kausapin ito. Itanong kung bakit niya alam ang kantang iyon. Itanong kung hindi na niya natapos ang iisipin. Mula sa isang blind curve sa unahan, isang malaking truck ang biglang lumitaw, humaharurot sa gitna ng kalsada, dire-diretso sa kanila. Lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Ara. Nakita niya ang desperadong pagpihit nito sa manibela. Naramdaman niya ang marahas na pag-uga ng sasakyan. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mga mata ni Ara na nasasalamin sa rearview mirror, bago ang isang nakakabinging tunog ng pagbangga at pagyupi ng metal. Isang matinding puwersa ang humampas sa kanya at pagkatapos. Kadiliman. Katahimikan. Unti-unti bumalik ang kanyang kamalayan. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang ulo. Mainit at may malagkit na likidong dumadaloy sa kanyang sentido. Kinapa niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Pagtingin niya sa kanyang mga daliri, nakita niya ang kulay. Dugo. May umuugong sa kanyang tainga, isang tunog na walang tigil. Ang hangin ay mabigat at amoy usok at nasusunog na goma. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Isang puting bagay ang nakaharang sa kanyang mukha, ang sumabog na airbag, ngayon ay parang isang malungkot na lobong walang hangin. Itinulak niya ito palayo. Ang salamin sa harap ay basag, parang isang malaking sapot ng gagamba. At doon, bumalik ang lahat. Ang truck. Ang sigaw ni Ara. Ang marahas na pag-uga. Ang aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, mas malakas kaysa sa ugong sa kanyang tainga. Ara, mahina niyang tawag, ang boses niya ay paos at basag. Walang sagot. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng gubat at ang mahinang tunog ng tumutulong likido mula sa ilalim ng sasakyan. Ara, mas malakas niyang tawag ngayon, may halong takot. Araceli. Sinubukan niyang gumalaw. Ang buo niyang katawan ay masakit, bawat galaw ay parang may tumutusok na libo-libong karayom. Gamit ang nanginginig na kamay, kinalas niya ang kanyang seatbelt. Ang tunog ng pag-click nito ay napakalakas sa loob ng nasirang sasakyan. Sumandal siya paharap, pinipilit na tiisin ang sakit. Tumingin siya sa driver's seat. Nakahandusay si Ara sa manibela, hindi gumagalaw. Ang buhok nito ay nakatakip sa kanyang mukha. Patay na ba siya? Isang alon ng matinding takot ang humampas kay Liam, isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi takot para sa kanyang career o sa kanyang imahe, kundi isang purong takot para sa buhay ng babaeng halos hindi niya kilala. Aabutin na sana niya ito,
yayakapin ang balikat para tingnan kung humihinga pa, nang may napansin siya sa kanyang peripheral vision. Sa labas ng bintana sa gilid ni Ara. Hindi kalsada ang nakikita niya. Hindi rin mga puno. Ang nakikita niya ay wala. Asul na langit lang at ang tuktok ng mga puno sa malayo, sa ibaba. Napalunok si Liam. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin sa labas ng basag na bintana sa kanyang gilid. Pinilit niyang sumilip sa ibaba. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Isang malalim na bangin. Ang unahan ng ihigo ay nakalabas sa gilid ng kalsada, nakasabit sa kawalan. Ang mga gulong sa harap ay umiikot ng marahan sa hangin. Anumang maling galaw, anumang bigla ang pagbigat sa unahan, at didiretso sila sa ilalim, sa tiyak na kamatayan. Nakasabit sila sa gilid ng isang bangin, ang unang bumalik kay Araceli ay ang sakit. Isang matalas, kumikirot na sakit sa kanyang kaliwang binti. Pakiramdam niya ay may mainit na bakal na nakadikit dito. Kasunod noon ay ang amoy, isang nakakasulasok na halo ng gasolina, nasusunog na plastik, at ang metalikong amoy ng dugo. Sinubukan niyang gumalaw, pero ang isang ungol lang ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang lahat ay nakatagilid at malabo. Nakita niya ang basag na salamin sa harap, ang yuping dashboard, at ang kanyang mga kamay na mahigpit pa ring nakakapit sa manibela, ang mga buko ng daliri niya ay puti sa higpit ng hawak. Buhay ako. Iyon ang unang malinaw na pumasok sa isip niya. Buhay ako. At kasunod noon ang isang pangalan. Liam, mahina niyang tawag. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng tubig. Isang pag-ubo mula sa likod ang sagot. Pagkatapos ay isang boses na puno ng takot. Huwag kang gagalaw, sabi ni Liam. Diyos ko, huwag kang gagalaw. Ang tono ng kanyang boses ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Ara. Anong nangyayari? Pinilit niyang lumingon kahit bawat galaw ay nagdudulot ng matinding sakit. At nakita niya ang mukha ni Liam. Puti ito na parang papel, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa labas ng bintana. Sinundan ni Ara ang tingin nito. At ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bangin. Nakasabit sila. Ang bigat ng makina sa unahan ng sasakyan ay tila isang malaking kamay na dahan-dahang humihila sa kanila, patungo sa kamatayan. Isang malakas na hangin ang umihip at naramdaman ni Ara ang bahagyang pag-uga ng sasakyan. Isang mahinang tunog ng pag-unat ng metal ang narinig niya. Kailangan nating lumabas dito, nanginginig na sabi ni Liam, ang boses niya ay nasa bingit ng pagiging hysterikal. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mamahaling cellphone na laging hawak-hawak niya. Basag ang screen nito. Walang signal. Walang signal. Ano nang gagawin natin? Mamamatay tayo dito. Nagsimula siyang gumalaw, akmang bubuksan ang pinto. Huwag, sigaw ni Ara, ang boses niya ay biglang naging matatag at malakas, puno ng otoridad na ikinagulat maging ng sarili niya. Natigilan si Liam na patingin sa kanya. Makinig ka sa akin, sabi ni Ara, pinipilit na maging kalmado kahit ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kung bubuksan mo yan, kung gagawa ka ng biglaang galaw, babagsak tayo. Naiintindihan mo? Tumango si Liam, ang takot ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata, pero ngayon ay may bahid na ng pag-asa. May isang taong may alam sa gagawin. Pinilit ni Ara na isantabi ang sakit sa kanyang binti. Ang utak niya ay nagsimulang gumana, ang mga taon ng pagiging praktikal at pagharap sa mga problema ay biglang umiral. Survival mode. Sir, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ang pagtawag niya ng sir ay hindi dahil sa trabaho, kundi para makuha ang buo niyang atensyon. Kailangan nating magtulungan. Ang pinto sa gilid ko, imposible. Masyadong malapit sa bangin. Yung sayo, nasa taas. Ikaw ang unang lalabas. Paano ka? Tanong ni Liam. Ako ang sunod. Pero kailangan mong gawin ng dahan-dahan. Walang biglaang galaw. Dahan-dahan mong buksan ang pinto. Kapag nakabukas na, dahan-dahan kang gagapang palabas. Huwag kang tatalon. Gagapang ka. Okay. Nakita ni Ara ang pag-aalinlangan sa mukha ni Liam. Ang aroganting bituin ay nawala. Ang natira ay isang taong takot na takot.
Liam, sabi niya, ginagamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Kaya mo to, tingnan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Tumango si Liam, isang mabagal na tango. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang sinabi ni Ara. Bawat tunog ng paggalaw niya ay nagdudulot ng panibagong pag-uga sa sasakyan. Bawat pag-creak ng metal ay parang isang bulong ng kamatayan. Si Ara ay hindi humihinga, pinapanood ang bawat galaw. Nang sa wakas ay makalabas si Liam at makagapang palayo sa sasakyan, sumigaw ito. Ara! Ikaw na! Bilis! Ngayon, siya naman. Sinubukan niyang kalasin ang kanyang seatbelt. Nakastuck. Nag-jam ito dahil sa pagkakabangga. Pilit niya itong hinihila pero ayaw bumigay. Nagsimula nang bumalik ang panik. Hindi ko matanggal, sigaw niya. Narinig niya ang isa na namang nakakatakot na tunog, isang malakas na pag-crack ng metal mula sa ilalim nila. Ang sahig sa paanan niya ay nagsimulang yumuko pababa. Hindi na siya nag-isip. Sa isang iglap ng purong desperasyon, nakita niya ang maliit na emergency tool sa gilid ng pinto, isang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama noon. Meron itong seatbelt cutter. Inabot niya ito at sa isang mabilis na galaw, pinutol ang seatbelt. Malaya na siya. Ngayon, ang binti niya. Ang sakit ay halos hindi na niya matiis. Sumilip siya sa ibaba. Ang kanyang binti ay naipit sa pagitan ng upuan at ng nayuping pinto. Sinubukan niyang hilahin, pero parang may nakadagan ditong 1,000 kilo. Ah! Mas lalong gumagalaw ang sasakyan, sigaw ni Liam mula sa labas. Naiiyak na si Ara sa sakit at takot. Hindi niya kaya. Maiiwan siya dito. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang pagpapanik, naalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na si Manny. Ang ngiti nito. Ang pangako niya rito. Hindi. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit, hinilan niya ang kanyang binti ng buong puwersa. Narinig niya ang isang nakakakilabot na tunog ng pag-crack. Isang sakit na halos magpawala ng malay sa kanya ang bumalot sa buo niyang katawan, pero malaya na ang kanyang binti. Halos gumapang siya palabas ng pinto sa gilid ni Liam. Pagbagsak niya sa lupa, sa damo, hindi na niya ininda ang sakit. Ang alam lang niya ay nasa labas na siya. Ligtas na siya. Tumayo siya, nanginginig at lumingon sa sasakyan. Nasa tabi niya si Liam, pareho silang humihingal. Nagkatinginan sila, isang tingin ang purong kaluwagan. At sa mismong sandaling iyon, sa isang huling, malakas na pagroon ng nasirang metal, ang itim na dsgu ay nawalan ng kapit. Dahan-dahan itong dumulas, at sa isang nakakakilabot na katahimikan, nahulog ito sa bangin. Ilang segundo ang lumipas bago nila narinig ang isang malakas na pagsabog sa ibaba, na sinundan ng makapal na itim na usok na umakyat sa langit. Lahat ng pag-asa na may magliligtas sa kanila, ang gihis ng sasakyan, ang kanilang mga gamit, ang kanilang koneksyon sa mundo, lahat ay kasamang naglaho sa pagsabog na iyon. Nakatayo sila doon, si Ara at si Liam, sa gilid ng isang kalsadang walang nakakaalam. Ang tanging naririnig na lang ay ang ihip ng hangin at ang sarili nilang nanginginig na paghinga. Tumingin si Ara kay Liam, ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay kinaiinisan niya. Ngayon, ang lalaking ito ang tanging kasama niya sa mundong ito. Tumingin si Liam pabalik sa kanya, ang arogansya sa mga mata nito ay ganap nang nawala, napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pag-asa at takot na magkahalo. Magsisimula ng dumilim. Ang mga tunog ng gubat ay nagsisimula ng marinig. Ang mga kuliglig, ang mga ibon, at ang mga tunog ng mga hayop na hindi nila kilala. Naramdaman ni Liam na nanginginig ito. Ang sikat na bituin, ang matapang na action star sa pelikula, ay nanginginig sa takot. Tumingin si Ara sa kanya, pinilit isantabi ang kumikirot na sakit sa kanyang binti at nagsalita. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Ngayon, kailangan mong makinig sa akin kung gusto mong mabuhay. Ang mga salita ni Araceli ay tumama kay Liam na parang isang sampal. Siya. Si Liam Rodriguez. Ang utusan. Ang ideya ay katawa-tawa. Gusto niyang tumutol, gusto niyang sumigaw at ipaalala sa babaeng ito kung sino siya.
Ngunit nang lumingon siya sa paligid, sa kadilimang bumabalot sa kanila, sa mga kakatwang tunog ng gubat na nagsisimula ng umalingaw at sa malamig na hangin na tumatago sa kanyang mamahaling damit, lahat ng kayabangan niya ay biglang naglaho na parang bula. Ang takot ay isang mahusay na pantanggal ng pagmamataas. Wala siyang sinabi. Tumango lang siya na parang isang batang napagalitan. Ang sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Liam. Nakita niya kung paano kinuha ni Ara ang first aid kit na nakuha nila mula sa sasakyan bago ito mahulog. Nakita niya kung paano nito pinunit ang lailayan ng sariling damit para gamiting pansuporta sa kanyang namamagang binti. Lahat ng ito ay ginawa niya ng may determinasyon, bawat galaw ay mailayunin. Samantalang siya, nakatayo lang doon, walang silbi, hawak-hawak ang kanyang basag na cellphone na ngayon ay isa na lang piraso ng walang kwentang metal at salamin. Kailangan natin ng apoy, sabi ni Ara, ang boses ay humihingal dahil sa sakit, ngunit matatag pa rin. Maghanap ka ng mga tuyong kahoy at dahon. Yung maliliit lang. Sa wakas, isang utos na kaya niyang gawin. Pakiramdam niya ay isa siyang ekstra sa sarili niyang pelikula. Sinimulan niyang pulutin ang mga sanga, pakiramdam niya ay napaka-awkward ng bawat galaw. Sa mga pelikula, ang mga action star ay mukhang magiting habang ginagawa ito. Sa totoong buhay, pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Nang makakolekta sila ng sapat, si Liam ang unang sumubok na gumawa ng apoy. Naalala niya ang isang eksena sa isa niyang pelikula. Kumuha siya ng 2 piraso ng kahoy at sinimulang pagkiskisin ang mga ito. Pagod, pawis, at walang nangyari. Tanging mga kalyo lang sa kanyang malambot na palad ang nakuha niya. Hayaan mo ako, sabi ni Ara na umupo sa lupa. Inabot ni Liam ang mga kahoy, pakiramdam niya ay napahiya siya. Pero hindi iyon ang ginamit ni Ara. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang 1 piraso ng basag na salamin mula sa side mirror ng sasakyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang tuyong dahon at hibla mula sa isang tuyong puno. Maingat niyang itinutok ang salamin upang masalo ang huling sinag ng papalubog na araw, itinutok ito sa mga dahon. Napangisi si Liam sa kanyang isip. Ano nang akala niya, gagana yan? Ilang sandali lang, may maliit na usok na lumabas. Hinipan ito ni Ara ng dahan-dahan, at sa isang iglap, isang maliit na apoy ang sumiklab. Natulala si Liam. Dahan-dahang dinagdagan ni Ara ng maliliit na sanga ang apoy hanggang sa lumaki ito. Ang liwanag nito ay nagbigay ng init at nagtaboy sa kadiliman. Tumingin si Ara sa kanya. Sa probinsya namin, ganito kami gumawa ng apoy noong bata ako. Hindi nakapagsalita si Liam. Ang babaeng ito, na tinawag niyang e-driver na parang sa kalye lang natuto, ay mas may alam sa totoong buhay kaysa sa kanya. Ang paghanga ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkainis. Isang paghanga na ayaw niyang aminin. Nang maging estable na ang apoy, binalingan ni Ara ang kanyang binti. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang pantalon. Isang malaking pasa ang nakita ni Liam na mamaga at kulay ube. Napangiwi siya sa nakita. Tulungan na kita, alok niya, kahit hindi niya alam kung paano. Umiling si Ara. Binuksan niya ang first aid kit. Kumuha siya ng alkohol at binuhos ito sa kanyang sugat. Hindi man lang siya umimik, ngunit nakita ni Liam ang pag-igting ng kanyang panga, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinunasan niya ang dugo, nilagyan ng gamot, at binalutan ng mahigpit gamit ang medical gauze. Ginawa niya ang lahat ng may kahusayan, na parang sanay na sanay siyang alagaan ang sarili. Naalala ni Liam ang sarili niyang pagpapanik kanina lang. Ang pagsigaw niya. Ang pagwawala niya. Ang babaeng ito, na mas malala ang pinsala, ay mas matapang pa sa kanya. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang maskara ni Liam Rodriguez, the Invincible Star, ay nagsimulang gumuho. Sa liwanag ng apoy sa gitna ng gubat, siya ay isang lalaking walang silbi at takot. At ang babaeng ito ang kanyang tanging pag-asa. Umupo siya sa kabilang panig ng apoy, yakap ang kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang makaramdam ng ginaw, isang ginaw na hindi dahil sa lamig ng gabi. Ang sugat sa kanyang ulo ay nagsimulang kumirot ng mas malakas. Okay ka lang, tanong ni Ara, napansin ang kanyang panginginig. Pagsisinungaling niya. Malamig lang. Ngunit hindi siya naniwala. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang liwanag ng apoy ay nagsimulang mag-blur.
Ang mga anino ng mga puno ay parang mga halimaw na sumasayaw. Liam, narinig niyang tawag ni Ara, ang boses nito ay parang nanggagaling sa malayo. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang huling naramdaman niya ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa kanyang lagnat, ang mga imahe ay naghalo-halo. Ang mukha ni Katrina, galit. Ang mga flash ng kamera. Ang nakakabinging sigawan ng mga fans. Pagkatapos, isang mukha ang lumitaw, isang mukha mula sa malayo niyang nakaraan. Isang mukhang malambing. Mayani. Bulong niya sa gitna ng kanyang pananaginip. Ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang mga labi, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Naramdaman niya ang isang malamig na bagay sa kanyang noo. Isang basang tela. Isang haplos na hindi pamilyar ngunit nagdudulot ng kaginhawaan. Paulit-ulit. Ang pag-aalaga ay nagpatuloy sa buong gabi, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang magulong panaginip. Nang sa wakas ay magising siya, ang unang liwanag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa mga dahon ng puno. Ang lagnat niya ay medyo humupa na. Ang unang nakita niya ay ang apoy na maliit na lang pero may baga pa. Pagkatapos, nakita niya si Ara. Nakaupo ito, nakasandal sa isang puno, ang mga mata ay nakapikit ngunit alam niyang hindi ito tulog. Gising ito, nagbabantay. Ang mukha nito ay pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit mayroon itong determinasyon na hindi nagbabago. Nakita niya ang basang tela sa tabi nito. Siya ang nag-alaga sa kanya buong gabi. Ang babaeng ito, na may sariling sugat at sakit na iniinda, ay inuna pa rin siya. Isang emosyon na hindi pa naramdaman ni Liam noon para sa isang estranghero ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi ito awa. Hindi rin pasasalamat. Ito ay respeto. Gising ka na pala, sabi ni Ara, ang boses ay mahina at pagod. Hindi siya nito tiningnan. Nakatuon ang tingin nito sa malayong abot tanaw. Sumakit ang lalamunan ni Liam nang subukan niyang magsalita. Ikaw hindi ka natulog. Umiling si Ara. May mga hayop. Kailangang may magbantay sa apoy. Isang simpleng sagot. Isang praktikal na dahilan. Ngunit alam ni Liam na higit pa roon ang dahilan. Binantayan siya nito. Naupo siya ng dahan-dahan, ang ulo niya ay kumikirot pa rin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan ng amo at empleyado. Iba na ito. Mas malalim. Sino si Maya? Ang tanong ni Ara ay bigla at direkta, na parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Natigilan si Liam. Narinig niya. Narinig niya ang pangalang binulong niya sa gitna ng kanyang lagnat. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Gusto niyang magsinungaling, sabihing wala siyang maalala. Ito ang likas na reaksyon ng isang artista, ang magtago sa likod ng isang script, ng isang kasinungalingan. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Ara, ang pagod ngunit tapat nitong mga mata, alam niyang hindi niya kayang magsinungaling dito. Hindi ngayon. Hindi dito sa gubat kung saan lahat ng kasinungalingan ay walang halaga. Tumingin siya sa apoy. Wala na siya, mahina niyang sagot, ang mga salita ay tila mahirap ilabas. Sorry, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng tunay na pakikiramay. Umiling si Liam. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo kasalanan. Narinig ko ang sinabi mo, pag-amin ni Ara. Sa lagnat mo. Napatingin si Liam sa kanya, naghihintay. Anong narinig niya? Ang tungkol sa kahirapan? Ang tungkol sa kanyang tunay na nakaraan? Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata niya ay seryoso. Narinig kong tinawag mo ang pangalan niya. At narinig kong sinabi mo. Kasalanan ko ang lahat. Nanigas si Liam. Ang lihim na iyon, ang bigat na iyon na matagal na niyang pasan-pasan, ay narinig ng isang estranghero. Ng babaeng ito. Pero sa halip na makaramdam ng takot na mabunyag, isang kakaibang pakiramdam ng gaan ang kanyang naramdaman. Tumingin siya kay Araceli Santos, ang kanyang driver, ang kanyang tagapagligtas, ang tanging saksi sa kanyang kahinaan. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang empleyado. Nakita niya ito bilang isang tao. Isang taong, tulad niya, ay may dala-dala ring bigat sa buhay. Gusto mo bang maglakad? Biglang tanong ni Ara,
pinutol ang katahimikan. Kailangan nating maghanap ng tubig. At kailangan nating malaman kung nasaan tayo. Tumango si Liam. Kailangan nilang gumalaw. Kailangan nilang mabuhay. Habang pinapanood niya si Ara na dahan-dahang tumayo, maingat na inaalalayan ang sariling sugatang binti, isang bagong determinasyon ang nabuo sa loob ni Liam. Hindi na siya magiging pabigat. Hindi na siya magiging ang walang silbing artista. Sa lugar na ito, kailangan niyang maging kapakipakinabang. Kung hindi para sa sarili niya, para sa babaeng ito na nagligtas ng buhay niya. Ang maskara ay tuluyan ng gumuho, naiwan kasama ng mga abo ng apoy ng nakaraang gabi. Ilang oras na silang naglalakad. Bawat hakbang ni Ara ay isang paalala ng sakit sa kanyang binti, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa tabi niya, si Liam ay tahimik na naglalakad, malayo sa maingay at aroganting lalaki sa si. Paminsan-minsan, tumitingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kaya mo pa? Tanong nito, ang boses ay magaspang ngunit may tunay na malasakit. Tumango lang si Ara bilang sagot. Hindi siya pwedeng maging pabigat. Sa wakas, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika sa mundo, ang lagaslas ng tubig. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nilang pareho. Nagmadali silang sundan ang tunog hanggang sa marating nila ang isang maliit na sapa. Ang tubig ay malinaw at malamig. Lumuhod si Ara at uminom gamit ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng dugo. Ganoon din ang ginawa ni Liam, umiinom na parang isang taong ilang araw nang hindi nakakatikim ng tubig. Nang mapawi ang kanilang uhaw, umupo sila sa tabi ng sapa. Ang pagod na kanina pa nila iniinda ay tila bumagsak sa kanila ng sabay-sabay. Kailangan nating magpahinga dito ngayong gabi, sabi ni Ara, tinitingnan ang papalubog na araw. Maghanap na tayo ng panggatong habang mailiwanag pa. Pero sa pagkakataong ito, tumayo si Liam. Ako na. Dito ka na lang. Ipahinga mo iyang binti mo. Bago pa man makatutol si Ara, tumalikod na ito at nagsimulang magpulot ng mga tuyong sanga. Pinanood siya ni Ara. Ang galaw niya ay hindi pa rin sanay, halatang hindi gawain ng isang sikat na artista, pero puno ito ng determinasyon. Isang malaking pagbabago mula sa lalaking gustong utusan ang EDSA traffic na tumabi para sa kanya. Hindi nagtagal, nakagawa sila ng isa na namang apoy. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanilang mga mukha, habang ang dilim ng gabi ay muling bumabalot sa gubat. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Hindi na ito mabigat, hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikang may kasamang pag-intindi. Si Ara ang unang bumasag nito. Bakit ka naging artista? Tanong niya, ang boses ay mahina. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, hindi sa artista, kundi sa lalaking nasa harap niya ngayon. Natigilan si Liam. Tumingin siya sa apoy na parang may hinahanap na sagot sa mga nagbabagang kahoy. Akala ng lahat, para sa sining, mahina niyang sagot, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. O para sa pera. O sa kasikatan. Huminga siya ng malalim. Pero ang totoo ginawa ko to para sa ganti. Napatingin si Ara sa kanya, naguguluhan. Ganti. Tumango si Liam, hindi tumitingin sa kanya. Lumaki kami sa hirap, Ara. Sobrang hirap. Yung tipong ang mga kapitbahay namin, pinagsitsismisan ang nanay ko dahil butas-butas na ang duster niya. Yung tipong sa eskwela, ako yung laging tinutukso kasi luma na ang sapatos ko, kinakain ko yung baon na tira lang kagabi. Sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang purong sakit at pait sa boses nito. Ang aroganteng si Liam Rodriguez ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay si Liam, ang batang minsang minaliit ng mundo. Sinumpa ko sa sarili ko, pagpapatuloy niya, ang panga ay nag-igting, na balang araw, lahat ng mga taong tumingin sa amin na parang basura, luluhod sila sa akin. Balang araw, ang pangalan ko, malalaman ng buong Pilipinas. At kapag mayaman na ako, kapag sikat na ako, hindi na nila kami pwedeng tapak-tapakan. Tumingin siya kay Ara, at ngayon, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Ang kasikatan ang career ito yung baluti ko, Ara. Ito yung pader na itinayo ko para walang sinuman ang makapanakit sa akin ulit. Hindi alam ni Ara kung anong sasabihin.
Ang lalaking ito na inisip niyang mayabang at walang puso ay may daladalang sugat na mas malalim pa sa inaakala niya. Nakita niya ang sarili sa kwento nito, ang pakiramdam na maliit ka sa mata ng iba, ang pagnanais na may mapatunayan. Naiintindihan ko, mahina niyang sabi. Lahat tayo may pinaglalaban. Ikaw, tanong ni Liam, ang boses ay mas malambing na ngayon. Ano nang ipinaglalaban mo? Ngumiti si Ara, isang malungkot na ngiti. Mas simple ang sa akin. Hindi ako nangangarap na lumuhod ang mundo sa akin. Tumingin siya sa kawalan. Gusto ko lang makitang tumatakbo ulit ang kapatid ko nang hindi napapagod. Ikinuwento niya ang tungkol kay Manny. Ang butas sa puso nito. Ang operasyong kailangan nito. Ang bawat araw na pagtatrabaho niya para lang maipon ang perang kailangan nila. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang sarili niyang mga luha habang nagkukwento. Kaya ko tinanggap ang trabahong to, pag-amin niya. Kahit gaano ka pakayabang, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya, titiisin ko lahat para kay Manny. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng apoy at ang huni ng mga kuliglig. Magiging maayos din siya, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng sinseridad. Ang gabi ay nagsimulang lumamig. Ang hangin ay tila mas matalas. Niyakap ni Ara ang kanyang sarili, sinusubukang labanan ang ginaw. Napansin ito ni Liam. Walang sabi-sabing hinubad nito ang kanyang itim na jacket, ang jacket na suot niya mula pa sa Maynila, at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Ara. Baka magkasakit ka, sabi nito. Nagulat si Ara sa ginawa nito. Ang init ng jacket, na may amoy pa rin ang pabango ni Liam, ay bumalot sa kanya. Isang init na hindi lang pisikal. Nang aalisin na ni Liam ang kanyang kamay, aksidenteng nagsalubong ang mga daliri nila sa balikat ni Ara. Isang kuryente. Isang biglaang kislap na pareho nilang naramdaman. Mabilis na binawi ni Liam ang kanyang kamay na parang napaso. Ganoon din si Ara, na biglang nakaramdam ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Umiwas sila ng tingin, parehong hindi alam ang sasabihin. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mabigat, puno ng isang emosyong hindi pa nila nararamdaman dati. At sa gitna ng kanilang nakakailang nakatahimikan, isang malakas na kulog ang biglang dumagundong, na yumanig sa buong gubat. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay nanlalaki. Sinundan ito ng isang kidlat na nagpaliwanag sa buong kalangitan. At pagkatapos ang unang patak ng ulan. Mabilis itong lumakas. Sa loob lang ng ilang segundo, ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan na unti-unting pinapatay ang kanilang apoy. Kailangan natin ng masisilungan, sigaw ni Liam sa gitna ng malakas na ulan. Sa liwanag ng isa pang kidlat, may natanaw si Ara, isang madilim na butas sa gilid ng isang malaking bato. Isang kuweba. Doon, sigaw niya, itinuturo ang lugar. Tinulungan siya ni Liam na tumayo. Inakay siya nito habang tumatakbo sila sa gitna ng ulan, ang putik ay nagpapahirap sa bawat hakbang. Ang sakit sa binti ni Ara ay halos hindi na niya maramdaman dahil sa adrenaline. Nang makarating sila sa kuweba, basang-basa sila at nanginginig sa ginaw. Pumasok sila sa loob. Ang kuweba ay maliit at madilim, sapat lang para sa kanilang dalawa. Ang ingay ng bumabagsak na ulan sa labas ay malakas, na tila naghihiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Nakatayo sila doon sa dilim, magkalapit. Naririnig ni Ara ang mabilis na paghinga ni Liam, at sigurado siyang naririnig din nito ang sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa maliit at kulob na espasyo, hindi nila maiiwasan ang isa't isa, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyong namumuo sa pagitan nila. Nanginginig si Liam pero hindi lang dahil sa lamig. Sa loob ng maliit na kuweba, ang mundo sa labas ay tila naglaho, napalitan ng kulog at ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang tanging liwanag lang ay mula sa manakanakang pagkidlat, na lumilikha ng mga panandaliang anino sa pader ng bato. At sa tabi niya, si Ara. Ang jacket niya ay suot pa rin ito, basang-basa na ngayon at nakadikit sa katawan nito. Ang buhok nito, na laging maayos na nakatali, ay nakalugay na ngayon at tumutulo ang tubig. Nakikita niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Hindi niya maalis ang tingin niya. Sa dilim ng kuweba, hindi ito ang kanyang driver. Hindi ito ang babaeng matapang na nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, para sa kanya, isa lang itong babae.
Isang babaeng nagpatibok ng puso niya sa paraang hindi niya inaasahan. Okay ka lang, basag ni Liam sa katahimikan, ang boses niya ay halos pabulong. Tumango si Ara, ngunit nakita ni Liam ang panginginig ng mga labi nito. Nilalamig ito. Sobra. Walang pag-aalinlangan, lumapit pa si Liam. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para harangan ang hangin na pumapasok mula sa labas. Umupo sila, magkatabi, ang mga balikat at braso ay magkadikit. Ang init mula sa kanilang mga katawan ay nagsimulang magbigay ng kaunting ginhawa. Salamat, mahinang sabi ni Ara, hindi tumitingin sa kanya. Para saan? Tanong ni Liam. Sa jacket. Para saan pat naging action star ako kung hindi man lang kita kayang protektahan sa ulan? Birong sabi ni Liam, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. At ang ngiting iyon, sa liwanag ng isang saglit na kidlat, ay ang pinakamagandang bagay na nakita ni Liam sa buong buhay niya. Mas maganda pa sa alinmang red carpet, mas nakakasilaw pa sa alinmang flash ng kamera. Isang malakas na kulog ang muling yumanig sa paligid. Sa gulat, napasandal si Ara sa kanya. Ang ulo nito ay tumama sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Liam ang amoy ng buhok nito, amoy ulan at gubat. Hindi sila gumalaw. Parehong hindi humihinga. Nananatili si Ara na nakasandal sa kanya, at si Liam naman ay hindi gumagalaw, takot na baka masira ang sandaling iyon. Dahan-dahan, itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Nanginginig. Inalis niya ang isang basang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa balat nito. Malambot. Mainit. Tumingala si Ara sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim. Ang ingay ng ulan, ang kulog, ang lamig, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon lang ay ang tibok ng kanilang mga puso, na tila sabay na tumitibok ng mabilis. Dahan-dahan, ibinaba ni Liam ang kanyang mukha. Palapit ng palapit. Nakikita niya ang bahagyang pag-awang ng mga labi ni Ara. Isang imbitasyon. Isang pagsuko. Isang pulgada na lang ang layo. Manila. Sa isang marangyang opisina. Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Katrina Reyes, ngunit mas malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang cellphone. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad sa kanyang mamahaling alpombra. Ano nang ibig mong sabihin na hindi mo sila mahanap? Halos pasigaw niyang sabi sa kausap sa telepono. Ma'am Katrina, landslide po. Sarado ang daan. Wala pong makapasok o makalabas. Sinubukan na po namin, pero delikado, sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Psst, don't care about the goddamn landslide. Hanapin niyo sila. Ibinaba niya ang telepono ng may matinding puwersa. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Hindi ganito dapat ang plano. Hindi ito ang dapat mangyari. Kinuha niya ang isa pang telepono, isang burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Nag-dial siya ng isang numero. Nasaan ka? Walang paligoy-ligoy niyang tanong nang may sumagot. Nakatakas na ako, boss. Pero grabe ang nangyari. Lasing yata yung driver ko, nawala ng kontrol, sabi ng magaspang na boses. Sinabi ko banggaan lang. Hindi patayan, sigaw ni Katrina, ang kanyang perpektong postura ay naglalaho, napapalitan ng purong galit at takot. Ang usapan, isang maliit na aksidente lang. Isang warning para sa babaeng iyon. Isang paraan para matakot siya at umalis. Hindi ko na kontrolado iyon, boss. Nagkagulo na. Ang mahalaga, walang nakakita sa akin. Tanga. Paano kung may mangyari kay Liam? Paano kung di? Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Ang pag-iisip pa lang ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Boss, bayad ko. Makukuha mo ang pera mo. Magtago ka at huwag kang magpapakita kahit kanino. Understood. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo, sa direksyon ng Sierra Madre. Ang plano ay simple lang. Isang maliit na aksidente para matakot ang driver. Para iparamdam dito na hindi ito nabibilang sa mundo ni Liam. Pagkatapos, si Katrina ang darating na parang isang anghel na tagapagligtas. Siya ang mag-aalaga kay Liam. Siya ang magpapakita kay Liam na siya lang ang kailangan nito.
Siya lang ang laging nandyan para sa kanya. Pero nagkamali ang lahat. Ang isang maliit na dula ay naging isang posibleng trahedya. Ngunit habang nakatayo roon, ang takot sa mga mata ni Katrina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi. Hindi pa tapos ang lahat. Kung maliligtas si Liam, kung makakabalik siya gagamitin niya ito. Gagamitin niya ang trahedyang ito. Siya pa rin ang magiging bida. Siya ang magiging tagapagligtas. At ang babaeng iyon, sisiguraduhin niyang magmumukha itong kontrabida. Ang trahedya ay isang pagkakataon. At si Katrina Reyes ay hindi kailanman nagsasayang ng pagkakataon. Bumalik sa kuweba. Ang halik ay hindi nangyari. Bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang tunog ang pumutol sa sandali. Isang tunog na hindi kulog, hindi ulan. Isang tunog na mekanikal. Wap 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 wap. Nagkatinginan sila ni Ara, ang mahika ay biglang naglaho. Ano iyon? Tanong ni Ara. Tumayo si Liam at sumilip sa labas ng kuweba. Ang ulan ay medyo humina na. At sa kalangitan, sa di kalayuan, may isang kumikislap na ilaw na papalapit. Ang tunog ay papalakas ng papalakas. Wap 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 wap. Helicopter, sabi ni Liam, hindi makapaniwala. Isang helicopter. Isang alon ng kaligayahan at pag-asa ang bumalot sa kanilang dalawa. Ligtas na sila. Lumabas sila ng kuweba, kumakaway ng buong lakas, sumisigaw. Ang helicopter ay umikot at dahan-dahang bumaba sa isang maliit na patag na lugar hindi kalayuan sa kanila. Habang papalapit sila sa helicopter, nakita ni Liam ang pagbukas ng pinto. Inaasahan niyang makita ang mga rescuer, mga pulis, o mga paramedic. Ngunit ang unang taong bumaba, nakasuot ng isang mamahaling itim na trench coat, na may perpektong ngiti sa kanyang mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata, ay si Katrina. Ang ngiti nito ay para kay Liam, ngunit ang mga mata nito, malamig, matalas, at puno ng isang bagay na mukhang pagmamay-ari, ay nakatitig ng diretsyo kay Ara. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang malabo at nakabibinging karanasan para kay Ara. Ang ingay ng helicopter, ang boses ni Katrina na puno ng artipisyal na pag-aalala, ang pag-aasikaso ng mga medic kay Liam, lahat ay parang isang pelikulang pinapanood niya mula sa malayo. Nakaupo siya sa isang sulok, nakabalot sa isang kumot na ibinigay sa kanya, pakiramdam niya ay isa siyang multo. Si Katrina ang sentro ng lahat. Oh, Liam, is my God, I was so worried. Tiningnan mo ba iyang sugat mo? Ara, anong nangyari? Maayos ka lang ba? Ang mga tanong ay sunod-sunod, ngunit hindi na nito hinintay ang sagot niya. Ang buong atensyon nito ay nakatuon kay Liam. Sinubukan ni Liam na kausapin siya. Ara, di. Simula nito, pero agad siyang pinutol ni Katrina. Liam, don't talk. Save your energy. Malapit na tayo sa ospital. Ang kamay ni Katrina ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Liam, isang malinaw na mensahe ng pag-aari. Napaiwas na lang ng tingin si Ara. Ang kuweba, ang ulan, ang init ng jacket ni Liam, ang sandaling iyon bago dumating ang helicopter, lahat ay parang isang panaginip na lang. Ngayon, gising na siya. At ito ang realidad. Ang realidad ay mas malala pa sa inaakala niya. Paglapag ng helicopter sa rooftop ng pinakamahal na ospital sa Maynila, isang hukbo ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Mga doktor, mga nurse at mga kamera. Ang mga flash ay sumabog na parang mga paputok, nakakasilaw at walang tigil. Liam! Anong nangyari? Totoo bang nag-crash kayo? Sino ang babaeng kasama mo? Napaurong si Ara, na bigla sa gulo. Agad na humarang ang mga security personnel, gumawa ng daan para kay Liam na mabilis na isinaka isa-isang stretcher, kahit na kaya pa naman nitong maglakad. Si Katrina ay nasa tabi nito, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at kontrol. Naiwan si Ara sa likod. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am, dito po tayo para ma-check din po kayo. Pero bago pa man siya makasagot, isang kamay ang humawak sa braso niya. Si Katrina. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Katrina sa nurse. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya, ang boses ay naging isang malamig na bulong. Ara, right? Magpasalamat ka at buhay ka. Maghintay ka lang dito. Huwag kang makikipag-usap sa kahit sino.
Lalo na sa press. Understood. Hindi na hinintay ni Katrina ang sagot niya. Tumalikod na ito at sumunod sa entourage ni Liam na nag-iwan kay Ara na nakatayo sa gitna ng hallway, mag-isa. Ang mundo ng gubat, kung saan sila ay pantay, ay biglang naglaho. Dito sa mundo ng semento at salamin, malinaw ang linya. Si Liam ang bituin. Siya ang sentro ng universo. At si Ara? Isa lang siyang driver. Isang extra. Isang aberya. Isang nurse ang muling lumapit sa kanya at dinala siya sa isang maliit na cubicle sa emergency room. Tiningnan ang kanyang mga sugat, nilinis ang kanyang binti na masakit pa rin, at binigyan siya ng gamot para sa sakit. Habang ginagawa ito, naririnig niya ang mga bulungan ng mga nurse sa labas. Grabe, di ba? Kawawa naman si Sir Liam. Sino kaya yung driver? Swerte niya, sikat na siya ngayon. Swerte o baka naman sinadya? Alam mo na, para mapansin. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, sabihing wala silang alam. Gusto niyang sabihin na sa loob ng halos 2 araw, siya ang nag-alaga kay Liam. Siya ang gumawa ng apoy. Siya ang nagbantay. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Nang matapos siyang gamutin, lumabas siya sa hallway. Nakita niya ang pinto ng private suite kung saan dinala si Liam. May 2 malaking bodyguard na nakabantay sa labas. Akmang lalapit sana siya, para lang kumustahin ito, nang biglang lumabas si Katrina. Ara, sabi ni Katrina, humarang sa kanyang daraanan. Salamat sa serbisyo mo. Ang pamilya na ni Liam at ang management team ang bahala sa kanya ngayon. Gusto ko lang po sanang He needs to rest, putol ni Katrina, ang boses ay matigas na. Umuwi ka na. Ipapadala ko na lang ang bayad mo para sa mga araw na ito. At heto, may inabot itong isang makapal na sobre. Bonus. Para sa abala. Nakatitig lang si Ara sa sobre. Pera. Iyon lang ba ang halaga ng lahat? Ang takot, ang sakit, ang koneksyon na inakala niyang nabuo. Isang bonus para sa abala? Hindi ko po kailangan yan, mahina niyang sagot, itinulak pabalik ang sobre. Gusto ko lang malaman kung okay na siya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Katrina. He will be fine. Ako ang bahala. Sige na, umuwi ka na. Maraming press sa labas. Gamitin mo ang service exit. Para siyang isang basura na itinatapon. Walang nagawa si Ara kundi tumango. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, narinig niya ang pagring ng cellphone ni Katrina. Hello, David. Yes, he's safe now. No, he's a hero. He survived. The driver. Don't worry. I'll handle her. Handle her. Para siyang isang problema na kailangang ayusin. Umupo siya sa isang upuan sa isang sulok ng waiting area, malayo sa gulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, na buti na lang ay nasa bulsa niya at hindi naiwan sa AC. Nag-login siya sa Facebook. Ang buong newsfeed niya ay puno ng mukha ni Liam. #Liam Rodriguez Survivor. #Pray for Liam. Ang mga headline ay naglalakihan, sikat diti aktor Liam Rodriguez, nakaligtas trahedya de Sierra Madre, at heroic survival, den kwento ni Liam Rodriguez. Nag-scroll siya pababa. At doon, sa isang article mula sa isang sikat na tabloid, nakita niya ang kanyang pangalan. Kasama ang kanyang personal driver, isang Araceli Santos. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Yung pangalan niya, isang footnote lang sa kwento ng kabayanihan ni Liam. Sinubukan ni Liam na tawagan siya. Nakita niya ang pangalan nito na lumabas sa kanyang screen. Pero bago pa man niya masagot, namatay ang tawag. Sinubukan niya itong tawagan pabalik, pero cannot be reached na ang sagot. Alam niya kung bakit. Siguradong kinuha na ni Katrina ang telepono nito. Isang pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa ang bumalot sa kanya. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi lang ilang pader ng ospital. Ito ay isang bangin na mas malalim pa kaysa sa nahulugan ng kanilang sasakyan, isang bangin na gawa sa pera, kasikatan at kapangyarihan. Habang nakaupo roon, isang lalaking nakasuot ng press ang lumapit sa kanya. Ngumiti ito.
Miss Araceli Santos, tanong nito, ang boses ay tila pala kaibigan. Tumango si Ara, nag-aalangan. Ako si Mike, mula sa The Inside Scoop, pagpapakilala nito. Grabe ang pinagdaanan nyo. Pero may isa lang akong tanong na gusto sanang malaman ng lahat. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya ng diretsyo. Magkano ang ibinayad sa'yo para iset up ang lahat ng ito? Natigilan si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tanong ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita na darating. Get her out of here. Iyon ang sigaw ni Liam nang makita niya mula sa kanyang hospital bed, sa pamamagitan ng siwang ng pinto, kung paano pinalibutan ng mga gwardiya ang reporter na kumakausap kay Ara. Nakita niya ang pagkagulat at sakit sa mukha ni Ara bago siya mabilis na itinaboy palayo ng mga tauhan ng ospital. Calm down, Liam, sabi ni Katrina, mabilis na isinara ang pinto ng kanyang private suite. The press are like vultures. Ginagawa ko na ang lahat para protektahan ka. Protektahan ako. O protektahan ang sarili mo, galit na sabi ni Liam. Sinubukan niyang bumangon ngunit isang matinding kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Bakit mo kinuha ang cellphone ko? Tinatawagan ko siya. Kailangan mong magpahinga, malumanay na sagot ni Katrina, na parang isang mapagmahal na ina na kumakausap sa isang pasaway na anak. Ang stress ay masama para sa iyo ngayon. Hayaan mo na akong mag-asikaso ng lahat. I've been doing this for years. Trust me. Trust me. Ang mga salitang iyon ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, mayroon itong kakaibang lasa. Lasang kasinungalingan. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, ngunit ang pagod at sakit ng kanyang katawan ay humihila sa kanya pababa. Bago niya namalayan, isang nurse ang pumasok at nag-inject ng isang bagay sa kanyang A-drip. Pampakalma lang po, Sir Liam. Utos po ni Ma'am Katrina. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Ang huli niyang nakita bago siya tuluyang makatulog ay ang matagumpay na ngiti sa mga labi ni Katrina. Pagkagising niya kinaumagahan, ang mundo ay nagbago na. Ang unang senyales ay ang tablet na iniabot sa kanya ni Katrina. You need to see this, sabi nito, ang boses ay puno ng peking awa. Sa screen, isang sikat na online gossip site ang nakabukas. Ang headline ay sumisigaw, Danny Driver deny Liam, biktima o oportunista. Namilog ang mga mata ni Liam habang binabasa niya ang artikulo. Ang kwento ay puno ng mga nakalalasong detalye. Sinasabi nito na si Araceli Santos ay desperado sa pera. Na mayroon itong kapatid na may malubhang sakit. Na mayroon itong history ng pakikipagrelasyon sa isang mayamang lalaki na iniwan din niya matapos makuha ang gusto. Saan nila nakuha to? Nanginginig na tanong ni Liam. Ito ay kasinungalingan. Partikular na tumama sa kanya ang detalye tungkol sa dati nitong boyfriend. Iyon ang parteng hindi ikinuwento sa kanya ni Ara. At iyon ang nagpatunay na may nag-imbestiga sa buhay nito. Isang taong gustong-gusto siyang sirain. Sinabi ko na sayo, Liam, malungkot na sabi ni Katrina, umupo sa gilid ng kanyang kama. Kapag naamoy ng press ang dugo, aatakihin nila. Walang ligtas. They dug up everything about her. Ikaw, sabi ni Liam, tinititigan si Katrina ng diretsyo sa mga mata. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagpakalat nito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Sa halip, isang huwad na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Paano mo nasasabi yan, Liam? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ako ang nag-alala. Ako ang naghanap. Ako ang nagligtas sa'yo. At ngayon, ako pa ang masama? Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Oscar-worthy. Sa isang iglap, nag-alinlangan si Liam. Paano kung tama siya? Paano kung sa sobrang pag-aalala niya kay Ara ay nabubulag na siya sa katotohanan na si Katrina lang ang tunay niyang kakampi? Ang Hollywood, Liam, pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay seryoso na ngayon. The producers of Crimson Peak, they are watching. Nakikita nila lahat ng ito. Ang kailangan nila ay isang hero, isang survivor. Hindi isang bida sa isang murang love story kasama ang kanyang driver. Isang maling galaw mo lang, isang maling salita, at lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Tumingin si Liam sa bintana. Ang kanyang pangarap.
Ang pangarap na binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang ganti niya sa lahat ng mga nang-api sa kanya. Ilang hakbang na lang at maaabot na niya ito. Hahayaan ba niyang masira ang lahat dahil sa isang? Hindi lang siya isang driver, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Siya si Ara. Ang kanyang telepono ay binalik na ni Katrina, ngunit huli na ang lahat. Ang social media ay isang digital na wildfire. Ang pangalan ni Ara ay binaboy. Ang mga litrato niya at ng kanyang pamilya, na malamang ay kinuha mula sa kanyang Facebook profile, ay nagkalat na. Ang kanilang maliit na apartment, ang itsura ng kanyang ina, lahat ay ginawang katatawanan. Siya ay naging isang pambansang kontrabida. Isang manggagamit. Isang gold digger. At si Liam ang bayani. Isang tawag ang dumating sa cellphone niya. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Liam. Ang boses ay basag. Puno ng sakit. Ara, sabi niya, at ang pangalan nito ay parang isang dasal sa kanyang mga labi. Ara, I'm so sorry. Hindi totoo ang lahat ng yan. Ang kapatid ko, Liam, umiiyak na sabi ni Ara sa kabilang linya. Si Manny inaatake siya ng mga kaklase niya. Tinutokso siya dahil sa mga balita. Lumalala ang kondisyon niya dahil sa stress. Dinala namin siya dito sa ospital. Napatayo si Liam. Anong ospital? Pupuntahan ko kayo. Huwag, mabilis na sagot ni Ara. Lalo lang gugulo. Liam, gusto ko lang itanong bakit. Bakit mo hinayaang mangyari to? Ang tanong ay parang isang saksak sa kanyang puso. Dahil wala siyang masagot. Dahil sa isang parte ng kanyang isip, hinayaan niya nga itong mangyari. Aayusin ko to, Ara. Pangako. Bago pa man siya makapagsalita muli, namatay na ang tawag. Pumasok si Katrina sa silid, may hawak na schedule. Liam, pinatawag ko na ang press. Magkakaroon tayo ng exclusive press conference bukas. Ito na ang pagkakataon mo. Pagkakataon para saan? Mapait na tanong ni Liam. Para linisin ang pangalan mo. Para tapusin ang isyung ito. Para iligtas ang karir mo, mariing sabi ni Katrina. Para piliin ang pangarap mo. Inilapag ni Katrina ang isang folder sa kanyang kandungan. Ito ang statement na babasahin mo. Simple lang. Pasasalamatan mo ang driver mo sa kanyang professionalism sa gitna ng krisis. You will commend her for her service. Walang personal. Walang emosyon. Isang malinis na pagtatapos. Tinitigan ni Liam ang papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap niya. Ito ang script. Ang script na magliligtas sa kanyang career, pero tuluyan namang wawasak sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng katotohanan sa loob ng gubat. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Liam, hinahamon ito. Ngumiti si Katrina, isang ngiting nakakakilabot. Kung ayaw mo, simple lang din bukas, lalabas ang isa pang kwento. Isang kwento tungkol sa isang sikat na aktor na may history ng mental instability. Na baka siya pa nga ang may kasalanan sa aksidente dahil sa stress. Madaling gumawa ng kwento, Liam. Lalo na kung ang buong media network ay nasa likod ko. Ito na. Ang ultimatum. Ang kanyang career sa Hollywood, ang kanyang pangarap, ang kanyang paghihiganti sa nakaraan. O si Ara. Huminga ng malalim si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bukas, Liam. Pipili ka. Ang buhay na binuo natin o ang babaeng sisira sa lahat ng ito. Alam mo na ang dapat mong sabihin. Ang EC sa maliit na waiting area ng public hospital ay nakatutok sa iisang channel. Ayaw manood ni Ara. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, tumakbo palayo, at magtago sa isang lugar kung saan ang pangalan ni Liam Rodriguez ay hindi umiiral. Ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga paa ay parang mga ugat na nakabaon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen na parang isang biktima na hindi maalis ang tingin sa kanyang berdugo. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, hindi para sa iskandalo, kundi para sa anak niya. Sa loob ng emergency room, ilang pader lang ang layo, si Manny ay minomonitor ng mga doktor matapos itong atakihin ng hika dahil sa matinding stress. Lahat ng ito dahil sa kanya.
Sa screen, lumabas si Liam. Ang puso ni Ara ay tumigil sa pagtibok. Mukha itong pagod. Mayroon pa ring maliit na band-aid sa kanyang sentido. Ngunit nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang buhok ay perpektong inayos. Bumalik na ito sa pagiging si Liam Rodriguez, ang bituin. Ang lalaking kasama niya sa kuweba, ang lalaking nanginginig sa takot, ang lalaking nagpatong ng jacket sa kanyang mga balikat, tila isang multo na lang ng nakaraan. Sa tabi nito, si Katrina, nakatayo na parang isang reyna, ang mukha ay kalmado at kontrolado. Isang reporter ang nagtanong. Liam, ano ang masasabi mo sa mga akusasyon laban sa driver mo, si Araceli Santos? Mayroon ba kayong naging relasyon? Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Isang maliit, desperadong parte ng kanyang puso ay umaasa pa rin. Umaasa na ang lalaking nakilala niya sa gubat ay lalabas. Naipagtatanggol siya nito. Nasasabihin nito ang totoo. Pakiusap, Liam. Pakiusap. Ngumiti si Liam sa kamera. Isang ngiting sanay na sanay. Isang ngiting walang buhay. Una sa lahat, simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Gusto kong pasalamatan ang lahat para sa inyong mga dasal at suporta. It was a terrifying experience, but I'm just grateful to be alive. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa trauma at pag-asa. Mga salitang maganda pakinggan pero walang laman. Bawat salita ay parang isang paghahanda para sa isang suntok. At dumating ang suntok. Tungkol naman kay Miss Santos, sabi niya, at ang pagbanggit niya sa pangalan niya ay napaka-formal, want to commend her for her professionalism during the crisis. She did her job as a driver. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sa pagganap niya sa kanyang tungkulin. Professionalism. Job. Tungkulin. Ang mga salita ay parang mga punyal na sunod-sunod na tumusok sa dibdib ni Ara. Iyon lang ba siya? Isang trabaho? Isang tungkulin? Ang sandali sa kuweba? Ang pag-uusap nila sa tabi ng apoy? Ang pag-aalaga niya rito noong mailagnat ito? Lahat ba iyon ay parte lang ng professionalism? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero, Liam, giit ng isa pang reporter. Ang mga chismis di. Itinaas ni Liam ang kanyang kamay, pinatatahimik ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa kamera. At sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito, isang pamilyar na sakit na nakita niya sa gubat. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ang focus ko ngayon ay ang paggaling ko, at ang mga proyektong naghihintay para sa akin, sabi niya, isang malinaw na pag-iwas sa tanong. Hyundai team and A are handling this matter privately. I hope you can all respect that. The important thing is, everyone is safe. Thank you. Pagkatapos ay tumayo siya. Inalalayan siya ni Katrina, at magkasama silang umalis sa entablado, nag-iwan ng isang kwartong puno ng mga tanong at isang babaeng may durog na puso sa harap ng si. Handling this matter privately. Iyon na iyon. Ang hatol. Isang magalang na paraan ng pagsasabing tapos na. Wala kaming relasyon. Isa lang siyang driver. Hindi na malaya ni Ara na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang sakit ay pamilyar. Ito ang parehong sakit na naramdaman niya noong iwan siya ng dati niyang boyfriend. Ang parehong pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging disposable. Ang parehong mapait na aral na ang mga taong tulad niya at ang mga taong tulad ni Liam ay hindi kailanman pwedeng maging pantay. Langis at tubig. Gubat at syudad. Anak ti. Sabi ng kanyang ina, niyakap siya ng mahigpit. Umiling si Ara. Okay lang ako, Nay. Okay lang. Ngunit ang boses niya ay basag. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Sa loob ng 2 araw sa gubat, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga pader. Hinayaan niyang maniwala na sa ilalim ng lahat ng kayabangan, may isang tunay na tao. Isang taong nakakita rin sa kanya. Pero nagkamali siya. Ang lalaking minahal niya sa gubat ay doon lang sa gubat na buhay. Ang lalaking nasa DC ngayon ay isang estranghero.
Isang estrangherong pinili ang kasikatan kaysa sa katotohanan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ina. Tumingin si Ara sa pinto ng emergency room kung nasaan si Manny. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan. Kailangan ko lang pong mag-empake, mahina niyang sagot, ang boses ay walang emosyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binura ang numero ni Liam. Binlock niya ito sa Facebook. Binura niya ang lahat ng bakas nito sa kanyang buhay. Pumasok siya sa kanilang apartment na parang isang zombie. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang lumang maleta. Binuksan niya ito. Ang unang damit na ipinasok niya ay ang uniforme niya bilang driver. Pagkatapos ay sinunod niya ang lahat ng kanyang gamit. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Aalis siya. Aalis sila. Pupunta sila sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Kung saan ang pangalan ni Liam Rodriguez ay isa na lang malayong alaala. Kung saan makakapagsimula silang muli. Isang buhay na walang mga bituin, walang mga kamera, at walang mga pusong binibitawan. Ang katahimikan sa loob ng kanyang penthouse suite ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan ng press. Nakatayo si Liam sa harap ng malaking bintanang salamin, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang mga hiyas. Ito ang tanawing pinangarap niya. Ito ang tuktok ng mundo na pinaghirapan niyang akyatin. Ngayon, narito na siya. Pero bakit pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng lupa, nilalamon ng kadiliman? It went well, sabi ni Katrina mula sa kanyang likuran. Nakaupo ito sa kanyang puting sofa, nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. The hashtags are turning. #Liam tells the truth, #Liam the professional. The Hollywood producers are pleased. You handled it perfectly. Perfectly. Napangisi si Liam ng mapait. Perpektong sinira niya ang isang tao. Perpektong dinurog niya ang tiwalang ibinigay sa kanya. Perpektong pinili niya ang isang kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Itinunggan niya ang laman ng kanyang baso. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Ara sa harap ng TV kanina. Ang pag-asa sa mga mata nito na dahan-dahang namatay at napalitan ng sakit. Ang imaheng iyon ay nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapakita na parang isang sirang pelikula. I need to be alone, mahina niyang sabi, hindi lumilingon. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Katrina. Liam, are you okay? I said, I need to be alone, ulit niya, mas mariin sa pagkakataong ito. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay narinig niya ang pagtayo nito. All right. I'll be back tomorrow to check on you. Get some rest, you deserve it, see. As deserve it, marahil nga. Karapat-dapat siya sa impyernong ito na siya mismo ang gumawa. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, ibinato niya ang baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw sa buong silid. Napasuntok siya sa pader, hindi ininda ang sakit. Galit siya. Galit siya kay Katrina sa pagmamanipula sa kanya. Galit siya sa mundo sa pagiging mapanghusga. Pero higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Dahil sa huli, siya ang nagdesisyon. Siya ang nagsalita. Siya ang duwag. Ang lalaking lumaki sa hirap at nangakong hindi na muling magpapatalo ay natalo sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ipinagpalit niya ang isang tunay na koneksyon para sa isang peking korona. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dinyal niya ang numero ni Ara. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area T. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Pareho pa rin ang sagot. Binuksan niya ang social media. Hinanap niya ang pangalan nito. User not found. Binlock siya nito. Tinanggal siya nito sa buhay nito. At sino ba siya para magreklamo? Iyon mismo ang ginawa niya sa harap ng buong mundo. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga nabasag na salamin, at sa unang pagkakataon mula noong bata pa siya, umiyak siya.
Umiyak siya para sa babaeng sinaktan niya. Umiyak siya para sa lalaking duwag na nakikita niya sa salamin. Kinabukasan, ang penthouse ay amoy alak at pagsisisi. Si Liam ay hindi natulog. Magdamag siyang nakaupo sa dilim, iniisip ang lahat. Ang gubat. Ang apoy. Ang kuweba. Ang mga mata ni Ara. May mali. May isang bagay na hindi magkakatugma. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Ang utak niyang kanina'y puno ng alak ay nagsisimula ng luminaw. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye ng aksidente. Ang biglaang paglitaw ng truck. Ang bilis nito. Parang sinadya. Pagkatapos, naalala niya si Katrina. Ang pagdating nito sa helicopter. Ang tingin nito kay Ara. Ang paraan ng pagkontrol nito sa lahat ng bagay. Naalala niya ang narinig niyang sinabi ni Katrina sa telepono noong nasa ospital siya. I'll handle her. Isang katanungan ang biglang sumulpot sa kanyang isip. Paano nalaman ni Katrina kung nasaan sila? Ang lugar na iyon ay isang dead spot, walang signal. Walang iyak. Paano sila natunto ng helicopter ng ganoon kabilis sa gitna ng isang bagyo? Maliban na lang kung alam na niya kung saan sila hahanapin. Ang pagdududa ay parang isang maliit na binhi na biglang itinanim sa kanyang isipan. Isang nakakakilabot na binhi. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa kanyang closet. Sa sahig, sa isang sulok, nandoon ang mga damit na suot niya noong iligtas sila, marumi, punit at amoy usok. Kinuha niya ang pantalon. Kinapa niya ang mga bulsa. At nandoon ito. Isang maliit, itim na bagay na nalimutan na niya. Isang bagay na kinuha niya mula sa sahig ng Athis bago sila bumagsak sa pag-aakalang isa itong bato. Pero hindi ito bato. Ito ay isang maliit na piraso ng plastik, bahagyang nayupi. Mayroon itong maliit na logo. Ang logo ng isang kumpanya na gumagawa ng mga tracking device. Nanlamig ang buong katawan ni Liam. Ito ang patunay. Hindi ito aksidente. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Katrina ang tinawagan niya. Hindi rin ang kanyang pamilya. Nag-search siya sa internet. Best Private Investigator in Manila. Pumili siya ng isa na may pinakamagandang reviews. Dinyal niya ang numero. Hello. I need to hire you, sabi ni Liam, ang boses niya ay malamig at puno ng isang bagong determinasyon. I want you to investigate someone. Her name is Katrina Reyes. And I want you to find the driver of a truck involved in an accident in Sierra Madre 2 days ago. Money is not an object. Habang nagbibigay siya ng mga detalye, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya. Ang pangalan sa screen ay Nanay Ellen, ang ina ni Ara. Isang numero na nakuha niya mula sa files ng ahensya. Mabilis niyang tinapos ang tawag sa investigador at sinagot ito. Hello, Tita Ellen? Liam, ihodi. Ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Si Manny, ang anak ko, nasa ospital kami ngayon. Isinugod namin siya. Ano nang nangyari? Saang ospital? Binigay ng ina ni Ara ang pangalan ng isang public hospital. At sa sandaling iyon, alam ni Liam ang kailangan niyang gawin. Pagkababa ng telepono, tumunog muli ito. Isang email mula sa private investigator. Mabilis niya itong binuksan. Ang attachment ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo pero malinaw ang laman. Si Katrina, nakatayo sa isang madilim na eskinita, nag-aabot ng isang makapal na sobre ng pera sa isang lalaking magaspang ang itsura. Ang lalaki sa litrato. Iyon ang mukha ng driver ng truck na sumalubong sa kanila sa bundok. Hawak na niya ang katotohanan. Ang lakad ni Liam papasok sa opisina ni Katrina ay mabigat at mailayunin. Bawat hakbang ay isang dagundong sa sahig na marmol, isang anunsyo ng paparating na bagyo. Ang mga empleyado ay napapatigil sa kanilang ginagawa, napapatingin sa kanya, nararamdaman ang kuryenteng dala niya. Ang ngiti sa mukha ng sekretarya ni Katrina ay naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Liam. Sir Liam, may meeting po si Ma'am Cathy. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa pinto ng opisina ni Katrina at binuksan ito ng walang katok.
Si Katrina ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, kausap ang isang tao sa telepono. Yes, the endorsement numbers are looking great. The public is on his side. Napatingin ito sa kanya, at ang pagkairita sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat. I'll call you back, mabilis nitong sabi at ibinaba ang telepono. Liam, what's the meaning of this? You can't just barge in here. Hindi sumagot si Liam. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at walang salitang ipinatong ito sa mesa. Ang screen ay nakaharap kay Katrina. Nasa screen ang litrato. Si Katrina at ang driver ng truck sa madilim na eskinita. Ang kulay sa mukha ni Katrina ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang putlang hindi pa nakikita ni Liam dati. Tumingin ito mula sa cellphone papunta sa mga mata ni Liam. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Kilala mo ba siya, Kat? Tanong ni Liam, ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Mukhang pamilyar. Siya yata yung muntik nang pumatay sa amin. Liam. As Ken explained, nautal na sabi ni Katrina, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. It's not what it looks like. He was trying to blackmail me. Pinagbintangan niya ako. Binigyan ko siya ng pera para umalis na, para protektahan ka. Isang tawa, isang tuyo at walang buhay na tawa, ang kumawala sa mga labi ni Liam. Protektahan ako. O protektahan ang sarili mo mula sa kasalanan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga, sabi ni Liam, idinulas ang isa pa niyang daliri sa screen. Isang audio file ang lumitaw. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Katrina ang umalingaw-ngao sa mamahaling opisina, na record mula sa isang maliit na device na iniwan ng investigador sa ilalim ng kanyang mesa kaninang umaga. Sinabi ko banggaan lang. Hindi patayan. Ang usapan, isang maliit na aksidente lang. Isang warning para sa babaeng iyon. Napatayo si Katrina na parang tinamaan ng kidlat. Saan-saan mo nakuha yan? Alam mo na ang lahat, hindi ba, Kat? Pagpapatuloy ni Liam, ang boses niya ay nagsisimula ng magtaas, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Alam mo kung nasaan kami. Ikaw ang nag-utos sa kanya. Ikaw ang nagplano ng lahat. Halos mamatay kami dahil sa'yo. Dahil sa makasarili at nakakadiri mong pag-ibig. Ginawa ko yon para sa'yo, sigaw ni Katrina, ang kanyang huling depensa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito ang mga peking luha na ginamit niya sa ospital. Ito ay mga luhang puno ng desperasyon at kabaliwan. Hindi mo ba nakikita, Liam? Siya isang sagabal. Isang dumi na kailangang alisin. Sisirain ka niya. Lumapit siya kay Liam, hinawakan ang mga braso nito. Ako ang gumawa sa'yo, Liam. Mula sa isang walang kwentang probinsyano, ginawa kitang isang hari. Lahat ng mayroon ka ngayon dahil sa akin. You belong to me. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liam. Hindi siya pag-aari ni Numan. Marahas niyang inalis ang mga kamay ni Katrina. Hindi kat hindi mo ako pag-aari. At hindi mo ako ginawa. Ang ginawa mo ay isang halimaw na nakatira sa isang haulang ginto. At tapos na ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ipapasa ko to sa press. Malalaman ng buong mundo ang ginawa mo. Ngunit sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag. Si Nanay Ellen. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Tita. Kumusta po si Manny? Liam, ihodi. Ang boses ng ina ni Ara ay basag, puno ng pag-iyak. Critical siya. Sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan ngayon din pero wala kaming pera, wala kaming di. Natigilan si Liam. Ang mundo ay tila huminto. Sa isang kamay, hawak niya ang bomba na sasabog at wawasak kay Katrina, ngunit wawasak din sa kanyang karir. Sa kabilang banda, ang buhay ng kapatid ng babaeng mahal niya ay nakasalalay sa isang desisyon. Napansin ni Katrina ang pagbabago sa kanyang mukha. Ano nang nangyari? Tinitigan siya ni Liam, ang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang kapatid ni Ara mamamatay siya kung hindi maoperahan. Isang kalkuladong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Katrina. Nakita niya ang kanyang pagkakataon.
Ang kanyang huling alas. Well, sabi nito, umupo pabalik sa kanyang silya, muling naging reyna sa kanyang trono. I can make a call. Isang tawag lang, at ang pinakamagaling na heart surgeon sa bansa ay pupunta sa ospital na yon. Isang tawag lang at ang buong bayarin, sagot na ng kumpanya. Isang charity case mula sa foundation ni Liam Rodriguez. Magandang publicity, hindi ba? Napatingin si Liam sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Pero, pagpapatuloy ni Katrina, itinaas ang isang daliri. May isang kondisyon. Burahin mo yan. Burahin mo ang audio recording, ang litrato, lahat. Kalimutan mo na nangyari ang lahat ng ito. Babalik tayo sa dati. Ako ang manager mo. Ikaw ang bituin ko. At ang babaeng iyon, at ang pamilya niya, mawawala na lang sila sa buhay natin ng tuluyan. Mabubuhay ang kapatid niya at mananatili kang sikat. A fair deal, don't you think? Ang pinakamasakit na pagpipilian na hinarap niya sa buong buhay niya. Ang hustisya laban sa kaligtasan. Ang katotohanan laban sa buhay. Tumingin si Liam sa kanyang cellphone, sa ebidensya na hawak niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng ospital kung saan nag-aagaw buhay ang isang inosenteng bata. Huminga siya ng malalim. Ang oras ay tumatakbo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, hawak pa rin ang mahigpit ang cellphone na naglalaman ng dalawang magkasalungat na kinabukasan. Hindi niya sinagot si Katrina. Habang naglalakad siya sa hallway, bawat hakbang ay parang isang milya. Ano ang gagawin niya? Ang mga pader ng ospital ay puti, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay kulay abo. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng operating room, ang noo ay nakasandal sa malamig na salamin ng maliit na bintana nito. Sa loob, isang grupo ng mga doktor at nurse na nakasuot ng berde ang nakapalibot sa isang higaan. Sa higaang iyon, nakahiga ang kapatid niya, si Manny, ang kanyang buong mundo. Miss Santos, sabi ng isang doktor kanina, ang boses ay puno ng awa. Kailangan na nating gawin ang operasyon. Ngayon na. Pero kailangan ninyo munang mag-down payment sa billing section. Down payment. Isang salitang napakasimple para sa iba, ngunit para sa kanila, ito ay isang pader na hindi nila kayang akyatin. Ang lahat ng naipon niya, ang perang kinita niya sa pagiging driver ni Liam, ay kulang na kulang pa. Nakatitig lang siya, ang mga kamay ay magkadaop sa isang desperadong panalangin. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay umiiyak ng tahimik. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng billing. Lumabas ang head administrator, ang mukha ay nagtataka. Lumapit ito sa kanila. Rex Santos. Miss Santos. Oo po, sagot ng ina ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. May problema po ba? Wala po. Sa katunayan ni. Ngumiti ang administrator. Ang buong bayarin para sa operasyon ni Manuel Santos, kasama na ang lahat ng hospital fees, ay bayad na po. In full. Natigilan si Ara at ang kanyang ina. Nagkatinginan sila. Ano po? Sino po ang nagbayad? Nagkibit balikat ang administrator. Hindi ko po masasabi. Isang anonymous donation daw po through a foundation. Ang mahalaga po, magsisimula na ang operasyon. Magdasal na lang po tayo. Habang ang mga doktor ay nagsimulang kumilos sa loob ng operating room, si Ara ay nakatayo pa rin, tulala. Isang pundasyon. Sino? Ang tanging taong pumapasok sa isip niya ay hindi. Impossible. Pinili na niya. Ipinagpalit na niya sila para sa kanyang karir. Pero sa gitna ng kanyang pagkalito, isang ingay ang nagsimulang marinig mula sa lobby ng ospital. Isang komosyon. Mga sigawan. Mga flash ng kamera. Isang nurse ang dumaan, nagmamadali. Ano nang nangyayari? Tanong ng ina ni Ara. Si Sir Liam Rodriguez po. Nandito siya. May emergency press conference daw po dito mismo sa lobby. Ang puso ni Ara ay lumundag sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa niya dito? Liam Rodriguez. Naglakad si Liam papasok sa lobby ng ospital na parang isang sundalong papunta sa giyera. Ang mga flash ng kamera ay sumabog sa paligid niya. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na ipinaputok.
Liam, anong ginagawa mo dito? May sakit ka ba ulit? Totoo bang may tinatago kang relasyon? Hindi niya sila pinansin. Dumiretso siya sa gitna ng lobby. Tumayo siya sa harap ng mga kamera, hindi bilang isang artista, kundi bilang isang tao. Walang script. Walang inihandang statement. Tanging ang katotohanan. Ilang minuto lang bago siya pumunta rito, gumawa siya ng dalawang tawag. Ang una ay sa kanyang bangko. I liquidate niyo lahat ng investments ko. I-transfer niyo ang pera sa account na ito. Ngayon na. Don't care about the penalty. Ang pangalawang tawag ay sa isang pinagkakatiwalaang reporter, isang veteranong mamamahayag na kilala sa kanyang integridad. May ipapadala ako sa iyo. Isang audio file at isang litrato. Huwag mo munang ilalabas hanggat hindi ko sinasabi. Manood ka ng balita. Ngayon, nakatayo siya rito. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay malinaw at umalinggaw sa buong lobby. Nandito ako ngayong gabi, hindi bilang si Liam Rodriguez na artista, kundi bilang si Liam, isang taong nagkamali. Nagulat ang lahat. Ang mga bulungan ay humina. Sa loob ng maraming taon, nagtago ako sa likod ng isang maskara, pagpapatuloy niya. Isang maskara ng kasikatan ng kayabangan. Dahil takot ako. Takot akong bumalik sa kahirapan. Takot akong maging isang nobody ulit. Pero sa takot kong iyon, isang tao ang nasaktan ko. Isang taong mas matapang pa kaysa sa lahat ng mga karakter na ginampanan ko. Isang taong nagligtas ng buhay ko. Tumingin siya ng diretsyo sa isang kamera na parang si Ara lang ang kinakausap niya. Ang aksidente sa Sierra Madre ay hindi isang aksidente. Ito ay plinano. At ang nagplano nito ay ang sarili kong manager, si Katrina Reyes. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang sumabog mula sa mga reporter. Ginawa niya iyon dahil sa isang baliw na obsesyon. Pagkatapos, gumawa siya ng mga kwento para sirain ang isang inosenteng tao. At ako, napalunok siya, ang sakit ng pag-amin ay halata sa kanyang mukha. Ako, sa aking karuwagan, ay hinayaan ko siyang gawin iyon. Pinili ko ang aking career kaysa sa katotohanan. Pero ngayong gabi, tapos na iyon. Itinaas niya ang kanyang telepono. Ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya sa isang reporter. Ang audio recording ng kanyang pag-amin. Ang litrato niya kasama ang driver ng truck. Nasa sa inyo na ang paghusga. Maaaring ito na ang katapusan ng karir ko. Maaaring bukas, wala nang manonood sa mga pelikula ko. Maaaring bumalik ako sa pagiging isang nobody. Pero ayos lang. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, isang luhang hindi niya pinunasan. Dahil ngayong gabi, nalaman ko kung ano ang tunay na halaga. Hindi ito nasa dami ng pera o sa palakpak ng mga tao. Nasa pagiging totoo ito sa sarili mo. At sa pagprotekta sa taong mahal mo. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay nasa loob ng ospital na ito. Ang pangalan niya ay Araceli Santos. At hindi siya ang aking driver. Siya ang puso ko. At humihingi ako ng tawad sa kanya, sa harap ninyong lahat, dahil sa pananakit na idinulot ko. Tumalikod siya mula sa mga kamera, nag-iwan ng isang bayang natulala. Ang mga telepono ng mga reporter ay nagsimulang mag-ring. Ang balita ay sumasabog na. Ngunit wala na siyang pakialam. Naglakad siya, hindi papunta sa exit, kundi papasok sa mas malalim na bahagi ng ospital. Hinanap niya ang operating room. Araceli Ara de Santos. Nakatayo si Ara sa hallway, nanginginig. Napanood niya ang lahat sa isang V-screen sa nurses station. Ang bawat salita ni Liam ay tumago sa kanyang puso, hindi na parang punyal, kundi parang isang balsamong nagpapagaling sa lahat ng kanyang sugat. Ang lalaking nakilala niya sa gubat. Nagbalik na ito. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, tinanggal ang kanyang maskara. Ngumiti ito. The operation was a success. He's a strong kid. He will be fine. Isang malakas na hikbi ng kaligayahan at pasasalamat ang kumawala kay Ara. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, may nakita siyang nakatayo sa dulo ng hallway. Si Liam. Nakatayo lang ito roon, hindi sigurado kung paano lalapit. Ang dating kumpiyansa ay nawala.
Sa harap niya ngayon ay isang lalaking isinuko ang lahat. Dahan-dahan, naglakad si Ara palapit sa kanya. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay isang pagpapatawad. Nang magkaharap na sila, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Nakita ni Ara sa mga mata ni Liam ang lahat, ang pagsisisi, ang takot, at ang pag-ibig. Isang pag-ibig na totoo at walang maskara. Hindi niya kailangan ng mga salita. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang ginawa nito sa lobby ay sapat na. Higit pa sa sapat. Salamat, basag ni Ara sa katahimikan, ang boses niya ay halos isang bulong. Nagulat si Liam. Salamat. Ara, sinaktan kita. Winasak ko ang tiwala mo. Pera lang ang nawala sa akin dahil doon, mahinang sagot ni Ara. Pero ikaw, isinuko mo ang lahat. Dahil lahat ng iyon ay walang halaga kung wala ka, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng emosyon. Ano ang halaga ng isang palasyo kung mag-isa ka lang doon? Ara, patawarin mo ako. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Ang parehong ngiti na nakita ni Liam sa kuweba. Paano kita hindi patatawarin kung ibinalik mo sa akin ang buong mundo ko? Sabi niya, tumingin sa pinto ng operating room kung saan ligtas na ang kanyang kapatid. Ang mga pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso, ang mga pader na muling itinayo matapos ang press conference ni Liam, ay tuluyan ng gumuho. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na niya kailangang itayo muli ang mga ito. Dahan-dahan, iniabot ni Liam ang kanyang kamay, hindi sigurado kung tatanggapin ba ito. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Ara ang kamay nito at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang kanilang mga kamay ay magkasya na parang dalawang piraso ng puzzle na sa wakas ay nagkita. Hindi sila nag-usap tungkol sa kung ano ang mangyayari bukas. Hindi nila pinag-usapan ang nawalang career ni Liam, o ang mga posibleng kaso laban kay Katrina, o kung paano sila haharapin ng mundo. Sa sandaling iyon, sa tahimik na hallway ng isang pampublikong ospital, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga lang ay magkasama sila. Dalawang taong nagmula sa magkaibang mundo, sinira ng mga pangyayari, ngunit pinagbuklod ng katotohanan. Hindi na sila ang sikat na artista at ang kanyang driver. Sila na lang si Liam at si Ara. Umupo sila sa isang bench sa isang maliit na chapel sa loob ng ospital, magkahawak kamay pa rin. Walang nagsasalita. Nakatingin lang sila sa harap sa altar. Ang hinaharap ay hindi sigurado. Maaaring maging mahirap. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanilang mga buhay, pareho silang hindi natatakot. Dahil alam nilang haharapin nila ito ng magkasama. Ang tunay na halaga ay hindi pala tungkol sa pag-akyat sa tuktok, kundi sa paghahanap ng isang taong handang samahan ka sa pagbaba at manatili sa tabi mo kapag narating mo na ang lupa. Dahil doon, sa lupa, kung saan walang mga nakakasilaw na ilaw at peking palakpak, doon nagsisimula ang lahat ng tunay at totoo. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Liam. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo, ako rin ay kinilig, umiyak, nasaktan at umasa para kina Ara at Liam. Bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal na maihangaring maantig ang inyong mga puso. Sana, ang kwento nila ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong itsura o yaman, kundi sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa tapang na hubarin ang ating mga maskara, ang maskara ng kasikatan, ng takot, at ng nakaraan, upang ipakita kung sino talaga tayo. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na sa bawat sakit at pagkabigo, laging may puwang para sa pagpapatawad at laging may bagong pag-asa na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa inyong lingkod na manunulat, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.